Hello mga guys, sa lahat po ng mga ka-OFW ko at sa mga umuwi noong 12 ng March, mga kabatchmate ko rin sa date ng March 12. Nag-live ako para makita ng ibang mga ka-OFW ko anong klaseng pagtanggap ang ginawa ng mga probinsya na kung saan tayo nanggaling. Ganito, no? Kasi nung nag-upload ako dun sa Facebook, tinalanggal nila sa Facebook. Hindi ko na makita, hindi na siya ma-share. So dito sa YouTube, gusto ko mai-upload ito para makita ng mga OFW nating mga kababayan. Ako, mga kaibigan, bali ako umuwi nung March 12 hanggang nag-intay kami ng swab test namin sa quarantine hotel sa Maynila, sa Makati. Nangyari kasi 'di ba ang naman tama yung day counting na the day of arrival is day 1 natin. So 12, 13, 14, 15, 16, 17. So day 6 na siya. So that is the time na nag-swab. Ngayon, ang nangyari, nagka-problema si Red Cross doon. Maraming mga kabatch namin or yung mga time ng 11 date ng March 11 or March 12, mga kabatchmate namin sa iba-ibang hotel na nangyari, nagka-problema si Red Cross. Almost nag-intay kami ng 3 days. Nagpapanik na yung iba kasi nga yung iba may mga importanteng gustong makauwi sa kanilang probinsya. So ang nangyari, nag-intay kami. So March 20 na kami nagkaroon ng BOQ certificate o Red Cross testing swab testing result. So ika-21 ng March kami pumunta ng airport para doon mag-intay ng ticket namin. Para sa papuntang probinsya namin. Partly ako ng Kidapawan, North Cotabato. So, syempre, masaya ka kasi uuwi ka na. So, konti na lang ang bubunuin ko na araw para ma-quarantine ako. Konti na lang bubunuin ko kasi ilang araw na ako dun eh. 9 days na, no? 9 days. Pagdating namin ng 21 ng gabi sa Kidapawan, North Cotabato, ginawa ng seso sa amin sa Kidapawan. In-interview kami, ma'am, na ganito ho, na ganitong days pa kami makakaalis sa quarantine. Okay lang, kasi ilang araw na lang eh. 21 ng March, nilagay kaagad kami sa quarantine facilities dito sa Kidapawan. So hindi lang siguro naman sa akin nangyari to, sa mga kabatchmate ko pa kasi may mga complaint nga sila na ganito ang nangyari din sa kanila. So March 21 nilagay kami sa quarantine facilities. Hindi inalaw ng seso yun kasi 22 kinaumagahan ng 22 nag-intay kami ng mga tanghali. Nilagay na kami sa bawat facilities na kung saan kami dapat. Ako kasi taga Balindog ako. Hindi ko pa nakita yung lugar namin kasi naglipat nga yung mama ko. Second time kong umuwi dito sa lugar namin sa Kidapawan. So, ang kwan ko, so sabi naman ng seso, nang pumuntang seso dito, kasi before nang nag-interview sa amin, ma'am, 4 days na lang ho ang bubunuin ninyo. So, excited ako kasi ilang days na lang eh.
Yun pala, nung pagpunta dito ako sa barangay hall, kaibigan, tingnan nyo, ganito ang namin. Ako nagpo-provide ng higaan, tingnan mo, andun sa likod, medyo madumi para sa akin, wala namang problema yun eh. Ang sa akin lang, ilang araw na lang sa bagay, ilang araw na lang bubunuin ko. Pero ang nangyari, pumunta ang seso dito. Ganito ang sabi. Hindi naman siya yung pinaka-head. Na in charge lang din siya kasi merong ginawang kwan dito sa barangay Balindong. Sabi, ma'am, hindi po. Mali po yung sinabi ng isa naming kasamahan na nag-ano sa inyo. Hindi ho 4 days ang quarantine nyo. Dapat sa ano yung sabi niya na sa 25 kayo, sa 25 kayo lalabas. Hindi ho, ma'am. Sa 28 pa ho kayo lalabas. So na-shock ako. Bakit nag-extend na naman ng ilang araw yung sinasabi niya na dapat 4 days na lang ang bubunuin ko eh. Kasi naka 9 days na ako. So, ikan 10 days ko nung 21 sana. Nung pagdating namin. Pero ang in-explain niya, ma'am, hindi ho kasali yung 21 na yun, ma'am, kasi nag-travel ho kayo. Hindi ho kasali yun. Eh, ano pala yung ginawa nilang pagdating namin, quarantine nila kami. Hindi nila daw in-acknowledge yun. So, hindi yun kasali. So, nung 22, ang ika-10 day namin, 10 day. So, 22. Dapat, 22. 22 to, ika-10 days namin yan, 10 days. 22, 23, 24, 25, 26. So, dapat 26 is lalabas na kami. Ika-14 days of quarantine namin. Ngayon naman, ayaw daw kasi hindi. Sa 27 daw, ma'am. Ika-15 day na yun eh. Parang, ang gusto nila na nakakasakit ng damdamin. Okay, sinabi na nga, okay, nag-okay na kami 21, hindi kasali yun. Okay, start 22. Ganito pa pala, mga kaibigan, yung paniwanag niya sa akin. Ma'am, hindi hindi kasali yung, and the second, the first day of arrival ninyo, hindi ho counting yon. Anong hindi counting? Eh, sa swab testing nga namin, kasali ngayon, ika 6 days namin nung March 17. Kaya nga, kasali yung counting the first day of arrival namin. Kasi yun naman ang sabi din ng protocol, di ba? Nung mag-quarantine ng mga OFW. Yun ang sabi sa akin. Kaya nga daw until 28 pa, hindi, nakipaglaban ako. Naiyak ako, mga kaibigan. Kasi, parang sabi ko, ba't parang gusto nilang talagang tumagal kami sa quarantine area? Itong mga seso ng Kidapawan, ganito ang gagawin nila sa amin. Hindi lang dito yun. Marami pang mga kababayan kong OFW na umuwi sa kanilang lugar na may mga ganitong experience sa akin. Ano naman kami sumusunod naman kami mga OFW. Bakit parang gusto ng mga taga sa probinsya namin na inuuwian na parang mag-extend pa kami, parang tumagal pa kami sa quarantine facilities. Hindi ba nila nalalaman na stress kami? Kami mga OFW na-stress. Na-stress, mga kabayan. Ako na-stress ako, naiyak talaga ako. Kasi bakit ganun? Parang pakiramdam namin, gusto nilang tumagal kami sa quarantine facilities. Ano kaya kung ang taga-seso, kayong taga-seso ng Kinapawan, mangyari din ito sa inyo, kayo ang maging sa kalagayan namin. Ano ang mararamdaman nyo? Hindi nyo mahawakan, hindi ko pa alam yung lugar kung saan yung lugar namin dito sa Balindong, sa Kinapawan, North Cotabato. Kasi naglipat yung nanay ko, hindi ko pa makita-kita. Okay lang sana yun. Considerate na sa akin yun. Pagdating dito sa barangay hall, pagkain namin, kami ang gagastos ng pagkain. Yung nanay ko, araw-araw naghahatid ng pagkain. Tapos, ito pa,
yung temperature na thermometer na para kukuhanan kami ng temperature. Sa amin pa rin daw ho yun. Gastos din ho namin yun. So, sige lang. Sabi ko, sige lang. Okay lang yun. Pero bakit ganun? Pati ba naman yung araw na konti na lang bubunin namin, hindi pa ninyo maibigay sa amin. Gusto pa ninyong mag-extend. Dagdagan pa yung araw na makwarantin kami. So, I'm so disappointed. Masakit sa akin yun. Gusto kong mayakap yung anak ko, hindi ko mayayakap. May mga nandun pa nga that time sa mga kuwan namin, kabatch namin, na namatay ang tatay, hindi makauwi. Emergency yun eh. Pero dahil nag-follow ng quarantine, kasi masunurin kami mga OFW sa quarantine, sige lang, okay lang. Di ba imagine, kung kayo ang nasa kalagayan namin mga OFW, ako bakasyon lang din. Hindi ako magtatagal dito. Gusto ko yung bakasyon ko, masulit ko. May magagawa pa ako. Pero bakit kayo, pinagkakait nyo kami sa amin yung mga araw, na konting araw lang, na gusto namin makapiling, madagdagan yung mga ilang araw na makapiling namin ang aming mga pamilya. Ayaw nyo. Kasi gusto nyo pang i-extend. Samantalang, negative naman kami ng result doon. Doon sa Maynila, sa Red Cross. Nag-negative kami. So, ikayong dito sa Kidapawan, North Cotabato, sa Seso. Kasi nung doon sa Ibicon, tinanggal nyo yun. Kahit na anong share ko ulit, ayaw na eh. So, sana dito sa YouTube, sana mabigyan kami ng tinig, kami mga OFW, at katulad na sa akin nangyari. Alam nyo, pinaghiwalay-walay kami. Yung isa nilagay doon sa pinakamalayo din sa part ng city ng Kidapawan, pero malayo, nag-iisa. Okay naman eh. Bakit hindi kami susunod sa quarantine? Oo nga, kasi ang sabi is, bubunuin pa namin yung ilang araw na kulang namin, na dapat mabuo namin yung 14 days quarantine. 9 days na kami nandun sa Maynila. Pagdating dito, ayaw pa i-count yung 21 kasi 20 kami na nagkaroon ng result ng swab test, pero ika-21 pa kami. Ayaw i-acknowledge to kasi daw ganito. Ang daming pasakali. Ngayon na naman, ang 21, ika-21 namin, dapat ika-10 day na namin yun. Ayaw din nila i-allowed yun. Ngayon, gusto nilang yung mga araw, yung isang araw na dapat i-acknowledge na natin, supposedly, dapat yung kung kasali yung 21, yung March 21 na yun, nung pagdating namin dito na quarantine kami, dapat kasali yun eh. Dapat ika-10 day na namin yun eh. 22, ika-11th day. 23, ika-3rd day namin. 24, di ba 14 days na dapat? Ika-14 days, 4 days na lang bubunuin namin. Pero hindi. In-extend nila ng na ganito, ganyan. Ano ba naman kayo mga taga-Seso? Kayong nagpapatupad ng batas. Alam namin. Nagko-comply naman kami. Bakit hindi nyo bakit ang ginagawa nyo, pinapatagal nyo kami sa quarantine facilities na gusto na naming makauwi sa aming mga pamamahay. Hindi ka pa, at saka ito pa, kaming mga OFW, parang pag umuwi kami sa probinsya, hindi yung welcome na, yung sinasabing hero daw ang mga OFW, hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari. Sa akin, walang problema yung
Bakit ba hero-hero na yan, hindi ko ina-acknowledge yan. Okay lang. Kasi hindi naman ganun ang treatment sa amin pag uwi namin dito sa probinsya, sa sarili namin ding bayan ng probinsya. Kasi ang pinaparamdam sa amin na i-quarantine kami kasi para kaming mga positive, mga carrier ng COVID. Pag once na OFW, takot sila kasi baka mga carrier kami ng mga COVID. Ito ang pinaparamdam sa amin dito sa probinsya ng amin saan kami nanggaling. Especially dito, Kidapawan, dito sa lugar ko. Bakit kayong taga-Seso? Bakit kayo ganan? Bakit nyo pinaparamdam sa amin na parang hindi naman kami importante? Pinaparamdam nyo sa amin na dapat magtagal pa kami sa quarantine facilities na designated ninyo. Hindi nyo alam kung kaano kami ka-stress doon sa Maynila. Pagdating namin dito, ganito pa ang isasalubong nyo sa amin. Oo, magkukumplay kami. Pero bakit parang pinapahaba nyo pa yung araw na magstay kami dito? Kasi ang sabi nyo, baka kasi ganito, maging carrier kami ng COVID. Samantalang dating doon sa Maynila, negative na kami ng result. Hindi naman kami gumala paglabas namin ng quarantine facility sa Maynila. Binitbit kami doon sa kung saan designated area na mag-iintay doon sa airport ng Manila, puro mga negative na result ng swab test namin. Puro ng mga na-swab test ng mga OFW. Pagkatapos, nag-intay kami na matagal doon para sa ticket namin, para makasakay kami ng eroplano papuntang kung saan, Visayas or Mindanao. Pagdating namin sa Davao, kinuhanan kami ng yung thermostat, yung parang may TV, tapos kuhanan ka ng temperature. Hindi naman kami gumala. Paglabas namin sa airport ng Davao, diretso kami kinuha, sinakay sa van, papunta dito sa probinsya namin, sa Kidapawan. Tapos, kwinarantin kami. Dapat ikaano na namin yun 10th day. 4 na lang bubunain namin Pero pinatay niyo yung excitement namin. Nalungkot kami. Dahil pinuntahan kami dito sa quarantine facilities na hindi, ma'am, 28 pa kayo. Pinaglaban ko. Hindi. 26 na lang kasi hindi nga in-acknowledge yung 21 22 na ang in-acknowledge nila. Bakit pakiramdam namin? Hindi naman kami importante Pagdating namin dito sa lugar, pinapahaba nyo pa, pinaparamdam nyo sa aming mga OFW na para kaming mga carrier ng COVID-19. Kahit na negative na kami doon ng result namin sa Maynila, magkukumply kami. Oo, kasi bubunuin pa namin na yung ilang araw. Bakit ngayon pagdating dito, gusto nyo na parang i-extend pa ng ilang araw na yung 14th day quarantine namin? Na ilang araw na lang sana, 4 na araw na lang sana Ngayon, anong araw? Ngayon, 24. Sabi sa akin, 25, makakalabas na ako. Hindi, i-extend nyo pa ng 26. Gusto nyo pa talaga ng 27 or 28. Diba? Asan doon? Saan ang hustisya doon? Sa aming mga OFW. Katulad sa akin, na bakasyon lang. Masakit na-stress ako. At dito pa, nilagay ko sa barangay. Kasi nga, designated area to. Pero may lugar daw na libre ang pagkain, na ganito. Malayo.
Malayo yun. Kasi pinili ko dito sa Barangay Hall. Pero, asan ba yung libre? Hindi naman libre. Araw-araw yung nanay ko naghahatid ng pagkain sa amin. Tapos pati thermometer. Pati thermometer lang. Thermometer? Kami pa ang magsusolder nun? Okay lang. Sige. Walang problema. Pero naman, wag nyo kami nang i-hold ng matagal dito sa quarantine facilities na dapat ma-meet na namin yung araw. Mamimit na namin sana 25 March 25 dapat. Lalabas na ako Dapat counted na yung 21 Ika-10th day ko na yun Ba't ayaw nyo akong palabasin dito? Pinapatagal nyo yung pagkaka-quarantine sa amin. Hindi na nga kami makakalanghap ng hangin. Paglabas dito sa pinto kasi daw baka may ibang pan dito. Baka magalit yung ibang mga tao dito, kapitbahay, na wala naman, malayo naman dito sa akin. Parang gusto ko lang maglanghap ng hangin. Para mawala yung stress ko. Pero hindi. Kasi nga, sinaalang-alang yung mga taong nandito na malayo na pag alabas ko naman basketball court yun makalanghap man lang ng hangin, pero hindi pwede kasi tinuturing sa amin mga COVID carrier na negative naman kami sa result, di ba? Sakit kaya tinuturing niya. Gusto nga namin pag-uwi namin para mawala yung stress namin galing sa trabaho. Mawalan kami ng stress. Pero doble pala yung stress na ibibigay, torture na ibibigay niyong pakiramdam bilang OFW. Kasi maramdam niyo na parang carrier kami ng sakit na COVID-19. Huwag naman ganun. Taga-seso ng Tindapawan. Bakit pinapahirapan niyo ako dito? Bakit gusto niyong tatagal ako sa quarantine? Kung kayo ang nasa lugar namin, ilagay niyo yung lugar ninyo sa amin para maramdaman niyo kung gaano kasakit. Yung parang ma-discriminate ka sa sarili mong lugar, sa sarili mong bayan, kung saan ka nang galing. Nag-follow naman kami, hindi naman kami nagkulang. Nag-follow naman kami na ilang araw na lang bubunuin, okay na yun. Pero bakit nyo pinapatagal? Diba? Bakit nyo pinapatagal yung pagkaka-quarantine sa amin? Sensya na po kayo, nagiging emotional ako. Na-stress na ako talaga as in. Hindi ko mayakap yung anak ko kasi bawal. Diba? Kasi nga baka carrier kami ng COVID-19 na negative naman ang result namin ng PCR test namin, yung swab test namin sa Maynila. Sana po mga kababayan kong OFW, yung mga kapwa ko OFW at sino pa please pakishare nyo yung video na ito para ma-wake up call naman. Alam kong nasa pandemic tayo, pero naman nagko-complain naman kami mga OFW sa protocol na binibigay nyo Huwag nyo lang kaming pahirapan. Hindi naman kami lumalabag sa batas na binibigay nyo sa amin Nagko-comply kami. Kaya sana huwag yun naman yung konting araw na dapat ikaw na para makalabas na kami. Huwag nyo nang ipagkait sa amin yung mga OFW. Kasi precious sa amin, lalo na sa amin na mga nagbabakasyon lang. Precious yung mga araw na yun na makasama namin ang aming pamilya. Kaya sana naman po may i-share nyo para
may paabot naman natin sa ating Pangulo yung mga hinaing natin mga OFW. Lalo sa pagdating dito sa probinsya kung saan kami nanggaling. Salamat po.